Good evening, RCMI! Sino po dito yung naniniwala that nothing can ever separate us from the love of Jesus? Amen! Kaya kapatid, kung handa ka na, tumayo ka na, purihin natin ang Diyos na buhay ngayong gabing ito. Hallelujah! We praise you! Nothing can separate, even if I run away. Your love never fails. I know I still make mistakes, but you have your mercies for me every day. Your love never fails. You stay the same. You say the same through the ages. Your love never changes. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans rage,
Thank you, Jesus, because your love for us never fails. We continue to worship you, Lord, this evening. We will sing of your goodness. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest nights, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. 'Cause all my life you have been faithful. Oh, yes, you have. 'Cause all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me.
goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Thank you, Jesus. We thank you for your goodness. We thank you for everything that you have done. We worship your name, Father. In Jesus' name, amen. Amen. Okay, good evening po sa inyong lahat and welcome to our Wednesday service and it's been 3 weeks of the month of August na po. Pabihira, no? Could you imagine 3 weeks na po at napakabilis po ng araw, ng buwan na dumadaan sa atin. Sa ilang linggo na lang, bare months na naman po. Pero ang maganda nito kapatid, nagkakasama tayo parati every Wednesday, Sunday, and Saturday para po magpalakasan at patuloy na unahin ang Diyos at bigyan ng parangal ang ating Panginoon. So, alam ko po na ready na kayo sa gabi na to. Alam ko, patuloy tayo pinagpapala ng Diyos. And before we give our offering, let me encourage you po dito po sa ating pagbibigay. Huwag ho kayo manghinawang magbigay sa atin. According sa Acts 25, it says, "In all things I have shown you that by working hard in this way, we must help the weak and remember the words of the Lord Jesus, how He Himself said, it is more blessed to give than to receive." Sa Tagalog po, ito yung pagkakataon na kung saan makikita natin yung ministry ni Paul. Sobra talagang kakaiba na, no? Talagang nasa point na siya ng pinaka-last ng kanyang journey. Kumbaga, astig na rin yung kanyang buhay. Pero dito sa mga succeeding verse, kung babalikan po natin yung verse 32, sabi niya, hindi ko hinangad ang ginto o pilak o pananamit ni naman. Wala siya hinangad na anything. Ginto, pilak, damit, no? Sinasabi niya sa kanya mga audience, no? Alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita na ikabubuhay namin magkakasama. Kumbaga dito sa text na to, ipinakita mismo ni Pablo kung papaano yung pagiging isang magandang halimbawa patungkol sa pagbibigay, patungkol sa pagtatrabaho, patungkol sa pagkuha ng isang bagay upang suplayan yung pangangailangan nila at kasama niya. Ibig sabihin, hindi lang para sa kanya. Nagtatrabaho siya, hindi lang para sa kanya, pero para sa kasama niya rin, sa ministry, maaari sa pamilya niya, sa mahal niya sa buhay. Kaya nga nung verse 5, maaari, sabi niya sa lahat ng pagkakataon, ipinapakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho, ay dapat ninyong tulungan ang mahihina. Kaya nga sabi dito, in all things I have shown you that by working hard in this way, we must help the weak and remember the words of the Lord Jesus. Ano ibig sabihin nito, kapatid? Huwag natin kalimutan po yung pagtulong po sa kapwa. Sa paligid po natin, talagang meron pong nag-announce na isa sa mga leaders natin, sabi niya, Season 3, ECQ. No, Season 3 na talaga. No? Kumbaga, kung merong sa Netflix, merong mga Season 1, Season 2, Season 3. Dito sa ECQ natin sa Pilipinas, ano na to? Season 3. Could you imagine? Ganong katindi, no? Season 3. Pero, of course, hindi nagbabago yung ating mga sitwasyon. Meron mga nahihirapan, meron kailangan tayong tulungan. Kaya nga kapatid, nagbibigay tayo, hindi lang po para po tayo ay makinabang. Pero nagbibigay tayo para makatulong tayo sa mga mahihina at sa mga taong may pangangailangan. Lalong-lalo na sa church, sa body of Christ, sa church ng Radiance of Christ. So, sabi dito, alalahanin natin ang mga salita ng ating Panginoon. Ano daw po yun? Higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Ano po ibig sabihin nito? No, ang ganda sabi ng English, no, it is more blessed to give than to receive. Laging mapalad ang mga taong nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Bakit kapatid? Yung para sa iyo lang, tumanggap ka, nakinabang lang ikaw. Pero kapatid, yung pinagtrabahuhan mo na para sa iyo at ibinahagi mo, hindi lang ikaw ang nakinabang.
nakinabang yung mas maraming tao na nasa paligid natin. Kaya kapatid, bago tayo magbigay sa ating Panginoon, wag po natin kalilimutan ang mga sinabi ng ating Panginoon. It is more blessed to give than to receive. Let me pray for you before we give our offering. Panginoong Diyos, aming Ama, salamat po, Ama, sa mga pagkakataon na binibigyan mo kami ng opportunity, ng mga way to be a blessing, Ama, sa church, even to the body of Christ, even to the lost world, Lord God. Panginoong Diyos, hayaan mo, pagpalain mo po ang aming mga kaloob, all the tithes and all our offerings. Panginoong Diyos, sa oras na to, pagpalain mo at magamit pa ng mas matindi sa iyong kaharian at maluwalhati po ang iyong pangalan. Hayaan mo mas marami pong matulungan para po maitaas ang iyong pangalan sa aming panahon. Purihin ka, aming Ama. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magbigay po tayo sa ating Panginoon na may kagalakan. Okay, magandang gabi po muli sa inyong lahat. And talagang alam ko po, marami po tayong natututunan patungkol po dito sa topic natin, unsung faithfulness. Ang ganda nito, no? Kung nasundan niyo po yung mga topics po natin na itong past 2 weeks, talagang magugulat ka na antindi pala itong word na to, itong faithfulness. At ibang karakter ang mga pinag-uusapan natin na minsan hindi sikat. Minsan hindi natin kilala lang natin si David, kilala natin sila Moses, kilala natin sila Daniel, pero meron tayong pinag-aaralan ngayon na minsan nasasagi lang natin, nababasa lang natin, pero hindi natin alam kung ano ang impact nila at ano ang idinulot nito sa panahon nila at pwedeng magkaroon ng katuruan sa atin at learning sa panahon natin. Kaya ang ganda nito, kapatid, no? Kapit ka lang ulit at tignan mo itong pag-aaralan natin. Unsung faithfulness. Galing nito, no? The cost of faithfulness. Our topic for today is all about the cost of faithfulness. No? Before that, kapatid, meron ako ipapakita ng isang picture sa inyo. Ito pong tinatawag na the boy standing alone at the flagpole. Alam nyo, meron pong isang vlogger, ang pangalan niya po is si Stacy Philpott. Kumbaga, she spent a good amount of time online. Kumbaga, bilang isang vlogger talaga, no? Talagang nag-google siya ng oras. And she decided to take a little break from Facebook. Kumbaga, napagod siya, teka lang, sarado ko muna to at magpapahinga lang ako. Pero, nung pagsarado niya at sa kanyang pamamahinga, merong isang kaibigan siya na tumawag sa kanya, urgent text, na tumawag at nag-text sa kanya. Sabi niya, friend, sa tingin ko, ayaw mo ma-miss ito. You don't wanna miss this thing. Ayaw mo dahil napakaganda. Ibig sabihin, merong isang picture na nag-viral agad, ganun kabilis. Pinicturan, nilagay sa Facebook, nag-viral agad. Ano to? No? So the post showed a boy standing alone at the flagpole, praying as part of See You at the Pole Day. Ano ibig sabihin nito? Itong picture lang, kung makikita natin, kapatid, wala namang kakaiba. No? Subukan mo kaya tumayo sa isang flagpole, no? Tapos picturean ka nila. Mayroon tayo ako dito, picturean nyo akong ganyan. No? Mag-ano ba yun? Magkakaroon ba ako ng 10,000 views? No, wala eh. Pero anong meron dito sa picture na to na kung saan nag-viral at kumalat? At hindi lang to naging inspiration ang pagtayo ng bata na to dito sa flagpole na to. Ulitin ko, kapatid, mamaya punta ka sa mga poste ng bahay nyo, no, tayo ka doon, tapos picturean ka, pa-picture ka, no, tapos tingnan natin kung magba-viral. Hindi. No, kidding aside, ano ibig sabihin nito? Meron kasing ginawa itong bata na to, nakakaiba. Ulitin ko, no, itong pagtayo nila, meron silang event na tinatawag na See You at the Pole Day. So these yearly events encourages students everywhere to gather at their school's flagpole to pray for the school, friends, families, churches, and communities. Ibig sabihin, itong event na to, ginagather na maraming tao.
Isang event ito na kilala sa isang lugar na ginagather ng maraming tao. Kahit saan, talagang puputaktahin na ito at sinusuportahan ng maraming tao. At usually, the event draws a crowd. No, ang dami. But at the Minyola High School, sa isang high school, makikita na Lake Minyola High School, no, magugulat sila. Nagulat itong pangyayari na ito kasi walang sumuporta. Only one young man turned up. Isang bata lang. No? The brave boy stood all alone praying by himself. Noong mga panahon na walang tumatayo, walang panahon na walang sumusunod sa event, sa mga panahon na walang nananalangin, merong isang batang lalaki na tumayo at sumunod pa rin sa See You at the Pole Day at nanalangin. So ano nangyari nito? So merong mga passers-by na kumuha sa kanya. So kung maaaring tumayo siya na matagal doon, about 5, 10, or 30 minutes, nananalangin siya. Pinag-pray niya talaga ang lahat, no, ng lahat, ng family, yung school, yung work, ano pa, yung communities nila, no, pinag-pray niya. At dito, yung passers-by was so touched na nakita niya nag-iisa lang, yun ang kumuha sa kanya, pinicturan. At with that, yung pagkakakuha sa kanya, sabi na, meron siyang word dito, I commend the young man that stood alone at Lake Minyola High School. See you at the Pole Day. Sabi niya, kinukomment ko tong bata na to, grabe tong bata na to. At habang pinipicturean niya lang, sabi niya, I welled up with tears. Hindi ko maiwasan na tumulo ang luha ko. Happy tears, proud tears, kumbaga sobra siyang proud. I honestly didn't know that it was today until I had left and heard it on the radio. Ano ibig sabihin nito? Mismo siya, nakalimutan niya na meron palang See You at the Pole Day event doon sa lugar nila. Not at that time na meron siya nakitang bata na tumayo at nananalangin, mag-isa lang. Grabe itong kwento na to, nung nabasa ko to. Sabi ko, ibang klase. Ano ba nangyari? Comments poured in, praising this young man for his courage and his parents for instilling such good values. Ano ibig sabihin nito? Ang dami magagandang positive talaga na comment, kumala talaga, no? Nag-viral talaga. Okay, sino ba tong magulang na to? Grabe, yung mga magulang nila talaga sobrang in-instill yung moral values, yung spiritual values. Ito sa bata na to, nakakahanga. Even folks who profess no faith commended this boy for standing up for his faith. Ano ibig sabihin? Kahit yung mga tao na walang paniniwala sa Diyos, nagulat at hinangaan. So at first, Stacy, makikita natin, couldn't understand. Yung Stacy po, yung kanyang nanay, yung kanyang mother, ay hindi niya maintindihan. Bakit ba kailangan kong buksan? Bakit ba kailangan kong buksan? So pagbukas niya ng laptop, nagulat siya, it was his son. Sabi niya, oh my, anak ko yun ah. Na-realize niya, nung pagbukas ito isang vlogger na nabuksan niya, yung anak niya nakatayo sa flagpole at nananalangin at nag-viral at viral na nung panahon na yun. Nung sabi dito, may ano po tayo, the boy, si Hayden po, was just as surprised. Nagulat daw si Hayden at all of the attention as his mom. He had originally thought he just prayed until someone else came along. But when no one else did, he asked God to use him. No. Wala lang, sabi niya kasi na-surprise siya sa attention ng kanyang mom. Talaga siguro niyakap siya, anak, grabe, I'm so proud of you. Kaya lang, nagulat siya, sabi niya, he originally thought sa kanyang mind, sa tagal lang kasi nanalangin lang naman ako. Doon nakita ko wala nananalangin, sabi niya, tumayo ako at nanalangin ako, and I asked God to use me. Sabi niya, God, use me. Dito sa aking pananalangin. He told me, with sheer amazement in his voice, that as he stood alone and prayed, the cry of his heart had been, God, sabi niya, God, as people drive by, itong mga tao na ito ay dumadaan dito sa flagpole na ito, let them wonder, let their hearts be pricked, tusukin mo ang puso nila. Kumbaga sa panalangin natin, Lord, hipuin mo ang puso nila sa konteksto natin mga Pilipino, hipuin mo ang puso nila. Pwede rin sa konteksto ng Pilipino, durugin mo ang puso nila, basagin mo ang puso nila. And boy, did God answer that prayer. Sinagot ng Diyos ang panalangin ng isang bata. Anong ibig sabihin ng kapatid? Ano ba bakit natin pinag-aaralan na ito? No?
I want to tell you, this is all about faithfulness, katapatan. Kaya nga, ang ganda ng topic natin, the cost of faithfulness. Faithfulness is doing the right thing even when no one else is looking and is around. Ang katapatan, kapatid, ulitin ko, hindi pinapakita to sa harap ng tao at maraming tao. Ipinapakita ang katapatan sa panahon ng walang tao at walang nakakakita. Kasi kung pinapakita mo ang katapatan mo sa isang organization, sa isang sabihin natin community, para makita, ang tawag natin to is hypocrite or show off. Pinapakita lang natin to para hangaan tayo. Yung tindi nito, no, wow, ibang klase nito, ang tindi tumulong nito, wow, ang tindi mag-praise and worship, ang galing nito, grabe, ang tindi mag-preach. Ang tawag po natin, this is all about show off. Pero dito, pinakita dito ng bata, no, wala siya, hindi siya nagpapapicture, kapatid. Pero may nakakita. Gusto niya lang maging tapat, gusto niya lang manalangin. Dahil sa event na to, walang gustong manalangin at walang gustong tumayo, siya lang. Ulitin ko po, what is faithfulness? Faithfulness is doing the right thing even when no one else is looking and is around. Kapatid, ulitin ko sa gabi na to, kapatid. Maaring yung mga ginagawa mo, hindi nakikita ng boss mo, hindi nakikita ng leader mo, hindi nakikita ng head mo, pero patuloy kang gumagawa ng karapat-dapat at para sa Panginoon. Ulitin ko hindi man makita ng tao ang ginagawa mo, may Diyos na nakakita ng ginagawa mo at siguradong na itataas ang kanyang pangalan at pagpapalain kanya. Yun ang tinatawag na katapatan. Yun ang tinatawag na faithfulness. Kaya kung meron kanya ginagawa mo, tuloy mo lang. Bakit? Kasi nakikita ng Diyos. Nakikita ni Lord lahat-lahat. Proverbs chapter 3 verse 3 to 4 says that love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart. Then you will win favor and a good name in the sight of God and man. Galing. Let love, no, balutan mo ng yung pag-ibig mo at yung katapatan mo, wag lumayo sa'yo, wag mawala sa'yo. Bind them around your neck, kung pwede mo itali, no? Kagaya ng mga Israelite noon, bind around your neck, pero dito, at the tablet of your heart, hindi pa uso ang tablet noon, pero sa kanila may tablet na, tablet of your heart, sa puso mo, isulat mo, ilagay mo ang katapatan, ang pag-ibig. Bakit? Sabi ng Proverbs, then you will win favor and a good name in the sight of God. Ununa, ang Diyos, in the sight of God and in the sight of man. Kapatid, sa gabi na to, kapit ka lang dahil maganda to pag-uusapan natin, kapatid. And I'm sure, sa lahat ng katapatan na ginagawa mo para sa Diyos, para sa church, para sa community mo, para sa pamilya mo, para sa trabaho mo, God will be the one to reward you. Siya ang rewarder ng katapatan mo sa oras na to. So, if you have your Bible tonight, pag-aaralan po natin, it's all about Jonathan. Sino si Jonathan? So 1 Samuel chapter 19 verse 1 and the following, pag-aaralan po natin. Ang ganda nito, no? So hindi si David ang pag-aaralan natin, pero yung kanyang kaibigan, si Jonathan. No? Saul tries to kill David. Verse 1, Saul told his son Jonathan and all the attendants to kill David. But Jonathan had taken a great liking to David and warned him, my father Saul is looking for a chance to kill you. Be on your guard tomorrow morning. Go into hiding and stay there. Verse 3, I will go out and stand with my father in the field where you are. I speak to him about you and will tell you what I find out. Jonathan spoke well of David to his soul, his father, and said to him, let not the king do wrong to his servant David. He has not wronged you, and what he has done has benefited you greatly. Ito yung sinasabi niya kung saan pinapatay niya si Goliath. Sabi niya, oh hari, aking ama, huwag niyo nung kalimutan na walang ginagawang masama si David. Kumbaga yung ginawa niyang pagpatay pa kay Goliath, sabi niya, ay nagkaroon pa ng benefit sa atin bilang isang bansa. Ano pa? He took his life in his hands when he killed the Philistine. The Lord won a great battle for all Israel, and you saw it, and were glad. Ikaw mismo nakakita at natuwa. Huwag mo sanang kalilimutan yun, Ama. The question, sabi niya, why then would you do wrong to an innocent man like David by killing him for no reason?
Verse 6, Saul listened to Jonathan. Mamaya kukunin natin yung word na yun. Ang ganda, no? Saul, the king of Israel, no, nakinig po sa prince of Israel. And took his oath, nagkaroon pa ng covenant at nangako pa, as surely as the Lord lives, David will not be put to death. Verse 7, so Jonathan called David and told him the whole conversation. He brought him to Saul, and David was with Saul as before. Ang ganda po ng pinag-aaralan natin, kapatid, no? Ang dami na to. I pray tonight, kapatid, na matutunan natin yung buhay ni Jonathan. At naniniwala po ako, meron pong ganitong kasabihan, no? Every man's success or victory, there's a man or there's a man behind them para magtagumpay itong tao na to. Sa bawat tagumpay na meron tayo, lagi may tao na ginagamit ang Diyos sa likod natin. Bakit tayo nandito sa sitwasyon natin ngayon? Kapatid, huwag mong kalilimutan yung mga tao na yan. Hindi tayo napunta sa tuktok ng tagumpay na walang tao sa paligid natin. Laging merong Jonathan. At yung Jonathan na yan, no, sa panahon na kung saan hindi na natin alam na natin mga gagawin, kumbaga yung buhay natin ay parang napapariwara, merong Jonathan na ikinakabit ang Diyos sa atin upang madala natin at matapos natin yung journey natin sa ating Panginoon. Ang ganda, kapatid, di ba? Ibang klase. No. Now, who is Jonathan in the Bible? Pag ano po natin, para maintindihan ng natin, who is Jonathan in the Bible? Number one, Jonathan was King Saul's eldest son and prince of Israel. Of course, kung merong firstborn na anak si King Saul, walang iba si Jonathan. At dapat siya yung successor. Automatic ganun eh. Yung sequencing eh. Kung sino yung hari, automatic yung anak. Ganun eh. Pero dito iba, magugulat ka kasi hindi anak ang pumalit, si David. No? David as the king of Israel. Ano pa? Second, no? Who is Jonathan in the Bible? He showed great faith in God at Michmash. 1 Samuel chapter 14 verse 6. Basahin niyo na lang po kumbaga dito sa ano na to, merong yung kanyang armor bearer, to cut short lang po sa kwento natin. Itong armor bearer na to, niyaya niya at pumunta sila directly do sa camp ng Philistine. At about 20 yung kanilang napatay at nagkagulo. No, pinasok na yun, nagkagulo yung buong Philistine. Tapos itong si Saul na naghihintay with his 600 armed men, no, nakita na nagkakagulo yung Philistine. Now, it's time to attack. At guess what? Ano nangyari? Nagkaroon ng victory. It showed great faith in God at Michmash. Ano ibig sabihin? Ganun na lang katindi yung kanyang pananampalataya. Sabi niya, bibigyan tayo ng Diyos ng tagumpay. Galing. Number 3, he was a close friend of David. Close friend. Wala pang BFF doon, pero siya yung BFF ni David. No, the Bible says that he loved David as his own soul, as his own blood, as his own brother. Kapatid. Kumbaga, nagkaroon ng parang covenant, ganun katindi. Parang sa atin, di ba, may mga kakalala tayo dito sa church. No? Hindi kayo magkadugo, pero grabe, kayo para kayo magkapatid, magbarkada kayo, pero para kayo magkapatid. Lahat ng sekreto nyo, sinishare nyo sa kanya. Lahat ng sekreto nyo, sinishare din sa kanya. Lahat ng weaknesses, lahat ng mga tagumpay, lahat walang itinatago. Same thing with David and Jonathan. Oh, antindi, ano pa? No, David, when his father sought to kill David, Jonathan warned his friend David and helped him escape. Kaya 1 Samuel chapter 18, verse 1 to 4, basahin lang po natin. After David had finished talking with Saul, Jonathan became one in spirit with David. Ang galing ha? After David had finished talking with Saul, nag-ausap sila, Jonathan became one in spirit with David. Jonathan and David became one in spirit. Grabe, magkaparehas ang espiritu. Magkaparehas yung desire. Magkaparehas yung iniisip. And he loved him as himself. No. Dito po, nagkakaroon po ng misinterpretation, of course, yung ating mga nangyayari po sa atin. No? Interpret nila ito na okay sa lalaki. It's not just, hindi po yun. Iba po ang context nito. No? Again, verse 2. From that day, Saul kept David with him and did not let him return home to his family. Even si Saul, natuwa din kay David. In chapter 18. And Jonathan made covenant with David because he loved him as himself.
Kung paano niya minamahal ang kanyang sarili, mahal na mahal niya rin si David. Jonathan took off the robe he was wearing. Yung kanyang robe bilang Prince of Israel, tinatanggal niya and gave it to David along with his tunic and even his sword, his bow, and his belt. Yung lahat ng gamit ng prinsipe, ibinigay sa kanya. Grabe, ang tindi. Di ba? Ano yung sabihin nito? Ganong katindi yung kanilang bonding. No holds barred. Pag nakakita ka ng ganyang kaibigan, kapatid, biyaya ng Diyos yan. Regalo ng Diyos sa iyo yan. Yung importante na para sa kanya, kasi kanya yun eh. Damit pwede siyang bumili. Pero teka, royalty to. Royal armor to. Bigay ko sa iyo lahat. No? Ganong katindi. Now, number 4. Ano ba pwede na? Who is Jonathan in the Bible? Showed self-denial in terms of his right. Pag sinabi natin self-denial in terms of his right, kasi nga makikita natin as Saul's eldest son, Jonathan would have been easily accepted as Saul's heir. Siya yung second, siya yung dapat pumalit. Kung sakali mawawala si Saul, King Saul, dapat si Jonathan yung magiging hari. But he gave up his right to the throne. Bakit alam niya hindi siyang inanoint ni Samuel. Ang inanoint, alam niya, na darating ang time, si David ang magiging hari. Wala siyang question doon, kapatid. Ang tindi. Wala siyang question doon. Yung iba nga, di ba, pag pusyete ka lang, ako dapat na maging dito, leader. Kasi bakit tatay ko, leader eh. Dapat nasusunod yung leader. Ako dapat, yung anak ang susunod. Ano ba naman yun, di ba? Selfishness ang tawag doon. Pero dito, kapatid, dito sa magkaibigan na to, ibang klase. Ano? He gave up his right to the throne of Israel. He gave his absolute support to David as the Lord's choice to succeed Saul as king. Wow. Number 5, and last, he remained devoted to his father. Hindi siya nawala sa kanyang ama. He remained devoted to his father. In our time, it speaks about pwedeng biological parent, your spiritual father and mother, pwede rin, spiritual parent. Ano to? Devoted, hindi umalis. Hindi siya bumitaw. Kahit na alam niya, mamaya pag-usapan natin, kahit na alam niya na merong gagawin at may iniisip na hindi maganda ang kanyang tatay, which is King Saul, kay David, at ipapapatay. Pero at the end of his life, 1 Samuel chapter 31, no, sinamahan niya ang kanyang tatay until death. Hindi pwede to. No, lalaban tayo, tay. Lalaban tayo. He remained devoted to his father. Kapatid, how many of us today are still devoted to their parents? Sa kanilang mga magulang, nanay at tatay. Sa kanilang mga asawa. Sa kanilang mga leaders sa church. Sa atin kasi, sa panahon natin, ang bilis natin bumitaw. Pero not with Jonathan. He remained devoted to his father. Wow! Ibang klase. No? Now, what can we learn? Lessons learned from the life of Jonathan. Ano pwede natin matutunan sa gabi na to? No? Ang ganda na, sobra. Nung pinag-aaralan ko ang buhay ni Jonathan, meron pala tayo pwedeng makuha. No, the cost of faithfulness requires, number 1, loyalty over position. Kung pag-uusapan natin patungkol sa katapatan, papasok yung word na loyalty. Katapatan versus katungkulan. Minsan, ang loyalty natin because of position. No? Yung faithfulness natin because of position. Pero kapatid, di papasok dito yung loyalty. Ano yung loyalty nito? 1 Samuel chapter 19, verse 1 to 3. Tignan po natin dito. Sabi ng Saul told his son Jonathan and all the attendants to kill David. Kinausap ng tatay ni Jonathan, which is King Saul, si Jonathan and all the attendants to kill David, patayin si David. But Jonathan had taken a great liking to David and warned him. Great liking, loyalty over position. Kaya sabi dito, my father Saul is looking for a chance to kill you. Be on your guard tomorrow morning. Go into hiding and stay there. I will go out and stand with my father in the field where you are.
I speak to him about you and will tell you what I find out. Loyalty versus position. No. Ano ibig sabihin nito? Pwede yan kasi sundin yung kanyang tatay, position. O sige po, ay, naku, inutos kasi ni tatay. Sige na nga, patayin ko na nga itong kaibigan ko kasi kailangan ko sundin. Sabi kasi ng Bible, honor your father and your mother. Hindi po yun. Mali ang konteksto. Position, hindi. Pag pinag-usapan natin ang katapatang kapatid, hindi po mapasok ang posisyon na meron ang tao. Pero big word, ang loyalty, katapatan. Loyalty. Pag alam mo tama, tayo ka sa tama. Pag alam mong mali, alis ka doon sa mali. That is loyalty. Ngayon, kasi sa panahon natin ngayon, nag-iiba ang meaning ng loyalty. Kahit mali, tatayuan ko yan. Kasi bakit loyal ako sa kanya? Uy, teka lang, mali. Loyalty means, no, standing up for what is right. Tumatayo ka sa tama. Just like Jonathan. He was standing right sa kanyang conviction. At alam niya, teka, hindi tama to dahil pinagbabawal ng Diyos na pumatay. Murder. At alam niya, walang ginawang masama si David. Bakit kailangan ipapatay ng tatay ko? Teka lang. Ulitin ko, number 1, loyalty. The cause of faithfulness requires loyalty over position. Ulitin ko, Jonathan was placed in a difficult situation where he needs to choose between two decisions. Pwede siya mamili kasi dalawa eh. Ano yung decision na pwede niya? No? Ano yung decision niya? Number 1, allow David to be killed and be at the throne of his father as successor. Ganun lang, i-allow niya lang. No, Father, Tay, Saul, hindi ko po siya kakain patayin, pero ito mga attendant ko, sige na, go. Sige na, pwede na, patayin niya na para ako na maging successor. Ganun ganun kabilis eh. Or, allow David to live by warning him about the news of assassination. Pwede niyang i-allow, kaya dito sabi niya, ang pinili niya yung tama. That is loyalty. Ano yung tinili niya? Sabi niya, but Jonathan, the word is but. Hindi siya nakiayon, teka lang. Hindi maganda iniisip ni tatay ko, hindi maganda iniisip ni father, hindi maganda iniisip ni Haring Saul. Jonathan had taken great liking to David, but Jonathan, he warned David kung ano ang mangyayari sa kanya. Bakit may plot of assassination? I-assassinate natin yan. Assassinate siya si David. Para tapos na. Para wala na tayong paghihirap. Pero ulitin ko, when you speak about faithfulness, kapatid speaks about loyalty. Jonathan would have been easily accepted as Saul's heir. However, he gave up his right to the throne of Israel. Gave up niya yung kanyang right bilang Prince of Israel sa isang kaibigan niya, si David. Ang tindi. Jonathan gave his absolute support to David, and that is loyalty. Alam niyo kapatid, sa panahon natin, hindi naman sana tayo magkakaroon ng problema kung alam natin yung tama at mali. Pag tama, suportahan natin to. Be loyal for God's sake, for goodness sake. Pero pag mali na, at alam natin hindi nakaloob at karapat-dapat para sa ating Panginoon, alis ka doon. That is the real meaning na tinatawag natin. That is loyalty. We are under authority and commanded to submit to God's authority. God's order of authority in many different arenas. Kaya kasi sinasabi ng turo natin parating, yun the Bible, no? This is a biblical submission from children to their parents. Children, submit kayo sa kanyang mga magulang. From citizens to government, o yung mga citizens of the Republic of the Philippines, support the government. From employees to their employers. From Christians to their church leadership. Yung mga membro, magsubmit sa mga leaders. And from wives, yung mga asawa from their husbands. But, ulitin ko po, may but. Huwag niyo po kalimutan to, may but. But in all these relationships na meron tayo, kapatid, we are never excused from sin. Pagka meron ng kasalanan na pumapasok sa loob, that's the time bitaw and be loyal to God.
Yun na yun eh. Because we obeyed an authority that told us not to sin. Pag ang authority, sinasabi natin at tinatayuan na matuwid, suportahan natin. Pero pag ang authority, nagsasabi sa atin na gawin ito para magkasala tayo, alis ka doon, bitaw ka doon. Yun ang tinatawag, yun ang pinag-usapan natin. The right loyalty. And Jonathan knows that big word na loyalty. Question ko, kapatid, loyal ka ba? Yan. Nandiyan ba yung kausap mo sa katabi mo? Sige nga. Nandiyan ba yung asawa mo? Sabi mo, loyal ka ba sa akin? Yan. Sabi ng asawa, hindi No, ganun no? Hindi Nandiyan ba yung anak mo? Sabi mo nga sa anak mo, anak, loyal ka ba? Kay nanay at kay tatay. O baka iba na yung loyal mo. Baka loyal mo mundo. Diba? Ano yun? What is loyalty? Pag-usapan po natin. What is loyalty? Basta ano lang ba ibig sabihin ng loyalty? What does the Bible says about loyalty? The true definition for loyalty is none other than God Himself. Pag pag-uusapan natin ang salitang loyalty, wala naman tao na perfect or loyal. Kasi some way or another, pwede kang tapat sa isang lugar, pero sa kabila naman, nagiging hindi ka tapat. Kaya nga the best way to understand the word loyalty, pwede natin ibalik kay Lord. That is the real meaning of or true definition of loyalty. It is all about God. In the world today, we hear so many people making wedding vows just to divorce in the end. Ang gaganda ng mga wedding vows nila, ang gaganda, nakiiyakan sila. Pero after 2 years, 3 years, 5 years, 15 years, magugulat ka na lang yung relationship nila nag-end up sa divorce. Bakit? Si babae may nakitang mas maganda, mas mapogi, at si lalaki may nakitang mas maganda, mas bata. People stop being best friends with someone because they have nothing to offer them anymore. Yung magkaibigan, hindi, tapusin na natin. Kung imagine, lumaki silang bata. Bata sila, lumaki sila, hanggang sa magtanda, magkaibigan sila, pero meron lang silang differences. Dahil wala nang may offer, hindi mo ako pwedeng tulungan dito, hindi na kita kaibigan. Meron ako kailangan tayuan kasi meron akong iskandalo, samahan mo ako dito. Hindi ka sumama, hindi mo ako sinasamahan, hindi tayo magkaibigan. Ang bilis, kapatid. People who claim to be Christian become unbelievers because their situation, their circumstances change. Nagbago yung kanilang sitwasyon. Where is loyalty, kapatid? Nasaan ba ang loyalty? 2 Timothy chapter 2, verse 13, ang ganda sinabi dito. No, defining God. No, if we are faithless, dumadating sa time na naging faithless tayo, wala tayong pananampalataya sa Diyos. Wala tayong pananampalataya sa kabutihan. Ano mga bagay na nasa paligid natin. I want you to know, God remains faithful. For He cannot disown Himself. Mananatiling tapat ang Diyos sa atin. Kapatid, kahit hindi maganda ang sitwasyon natin, kahit season 3 na tayo sa Netflix ng ECQ Philippines, kapatid, mananatiling tapat ang Diyos sa iyo at hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya iiwan. I will never leave you nor forsake you. That is the promises of God to us. Pangako ng Diyos sa atin yun. Itatawid kita. Hindi kita pababayaan. Hindi kita iiwan. Ganong kaloyal ang Diyos sa atin. Kahit bumitaw ka na, kapatid, wag lang tayong umabot sa tinatawag na rapture na o end times natin o yung time natin sa earth, tapos na. Pero habang buhay ka pa, the Lord is always loyal to you. Gusto kanyang bumalik sa Kanya. Even sa history ng Israel, ang Israel naman ang lumalayo sa Diyos. Tapat ang Diyos, pero ang Israel nakakakita ng ibang pag-ibig at patuloy na lumalayo sa Diyos. Kapatid, I want to challenge you tonight. No, let's go back to God. Balikan natin si Lord. Balik mo yung apoy mo muli. Balik mo yung init mo. Sa pagdadebosyon mo, sa pananalangin mo, sa pag-attend mo ng ELPAT. Ngayon, kahit nga ELPAT, you're not loyal to your ELPAT leaders. You're not loyal to your spiritual leaders or mentors or even your boss or bosses.
Bakit? Kasi bakit eh? Yun eh. But again, I want to tell you, when we define faithfulness, it will always boil down sa ating Panginoon. If we are faithless, He remains faithful. Hallelujah. Tapat ang Diyos sa atin. No? Hindi magbabago ang Diyos sa atin. Even if a believer fails, God will remain loyal. Ulitin ko po even if a believer, a Christian believer fails God will remain loyal sa kanyang word. Mananatili pa rin siya. Of course, may mga judgment, may mga sabihin natin may mga consequences ng ating mga kasalanan. But then again, God will remain loyal to us. Bakit? Nature niya yun eh. Siya yun. Kaya nga babalikan natin, pag-aralan natin, ano ba yung sabihin ng loyalty? Scripture makes it clear that nothing can snatch our salvation in Christ. The Word of God continually says that God will never leave you nor forsake us, nor forsake you. He will continue to work in us until the end. Hanggang sa dulo ng mundo. Grabe, ganun kaloyal ang Diyos sa atin, ganun katapat ang Diyos sa atin. Katapatan ang pinag-uusapan dito. Minsan nga sa tithes pa lang natin, hindi ka na nagiging tapat. Pero ang Diyos nananatili pa rin, binibilas ka pa rin. Hindi ka na tapat sa pananalangin, pero and yet the Lord, sinasagot ka pa rin at pinagpapala ka pa rin. Hindi ka na tapat sa asawa mo, pero and yet binibigyan ka pa rin ng grace ng Lord, ng mercy ng Lord, para bumalik sa asawa mo. Sinisira mo ang buhay mo because of pornography. Sinisira mo ang buhay mo sa mga vices. Pero the Lord is still loyal to you at gusto kanyang bumalik sa kanya. Balik, anak, balik, balik. Gusto kanyang ma-restore. Katapatan ang pinag-uusapan natin. That is our God. Hallelujah. Woo! Kapatid, kung nararamdaman mo yung sinasabi ko ngayong gabi na to, come on, bigyan mo ng heart sign. Ang ating Panginoon, sige, come on, heart sign, bigyan natin. Ito yung palakpak natin sa Panginoon. Ito yung ating offering sa Panginoon. Come on, give Him the heart sign. Bigyan natin, sige. Sabihan natin, salamat po, Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoong Diyos. Purihin ka. Salamat sa katapatan mo. Minsan hindi ako tapat o madalas hindi ako tapat. But God is always faithful. Loyal to us until the end, hanggang katapusan ng ating buhay. Hallelujah. Woo! Now, what is again, loyalty is like a marriage. Katulad siya ng kasal, ng pag-aasawa, like a covenant with God. We are loyal to our God, our relationship with God, our relationship with our family, relationship with our spouse. No? O, tanggalin niyo lang po yung S, no? Spouse, hindi spouses, sabi ko spouses, amen. Magkaroon ng asawang marami, amen. Hindi po, no, spouse. And our relationship with the church. Ang katapatan, kapatid, hindi na pinapakita sa tao. Pero ginagawa to at nakikita ng Diyos at doon siya napaparangalan. Hindi natin kailangan ipakita. Minsan nga ulitin ko, hindi nga kadalasan nakikita ng tao. Just like Jonathan, alam niya, ang kailangan lang, iligtas niya si David. Bakit? Kasi nga he knows, walang kasalanan si David. Bakit kailangan mapahamak? At bakit kailangan sundin ang kanyang tatay, his father, the king of Israel, para i-assassinate si David? When in fact, walang ginawang masama si David. At nakatulong pa sa bansa. Wow! That is loyalty. Sabihin mo nga sa kaliwa sa kanan mo, kapatid ko, nandiyan asawa mo, no? Sabi mo, loyal ako sa iyo. I love you. Yan. Kung kasama mo siya, no? Pero kung ibang babae kasama mo, baka sabihin mo, I love you, no? Hindi po, no? Kung kasama mo siya, sabihin mo na, I love you. Thank you. Sabihin mo sa kanya, thank you, thank you. Thank you for being loyal sa akin. Number 2, lessons learned from the life of Jonathan, the cost of faithfulness, requires, number 2, kindness over wrongdoing. Kagandahang loob, kahabagan, o bait. Ganda ng meaning ng kindness. Kagandahang loob, ang ganda-ganda ng kalooban mo, kahabagan, no? Sobra ka nahaba, compassionate, bait. Taglay ng isang tao, yung isang bagay na wala ang maraming tao, kabaitan.
Minsan marami nito, kapatid, pero kulang sa puso. Ang laki ng isip, ang talino, pero kulang nito, ang liit ng puso. Kindness, patuloy na tumatalon. Bakit? Kasi ang kindness is one form. No, ibinigay ng Diyos sa atin. I-impart ng Diyos sa atin. Ano to? Versus maling gawain. Yan. 1 Samuel chapter 19, verse 4 to 5. Sabi dito, Jonathan spoke well of David to Saul, his father, and said to him, nakipag-usap si Jonathan sa kanyang tatay, at sinabi niya at in-explain niya patungkol si David, at ano sinabi niya lahat-lahat. At sinabi niya, let not the king do wrong. Huwag kayong gumawa ng masama. Huwag niyong masamain si David. Do wrong to his servant David. He has not wronged you. Wala naman siyang ginawang mali. Gawaing mali. And what he has done has benefited you greatly. Yung ginawa niya nga, Ama, kung tignan mo, nag-benefit pa sa'yo, nagkaroon pa ng tubo. Tumubo ka, hindi ka nalugi, tumubo ka. Verse 5, he took his life in his hands when he killed the Philistine, that is Goliath. The Lord won a great victory for all Israel, and you saw it, and were glad. Ikaw mismo natuwa. Sobra ka ng galak. Question is, Father, sabi niya, Father, why then would you do wrong? Tatlo, 1, 2, 3, would you do wrong to an innocent man like David by killing him for no reason? Why? Grabe, kinwestiyon niya yung hari. Isang anak, kinwestiyon ng kanyang ama. Yung Prince of Israel, kinwestiyon yung King of Israel. May mga tao, minsan ganyan, di ba? Pag kinwestiyon mo, bakit mo ako kina-question? I am on the right position. Huwag mo akong tanungin. Anak lang kita. Oy, subordinate lang kita. Mambaba ng katungkulan mo. Huwag mo akong tatanungin. Ang dami mo pakakaining bigas. Oy, wala kang ebidensya sa mga sinasabi mo. Pero dito, Jonathan spoke well of David to Saul, his father. Spoke well, sinabi niya ng todo. He has not wronged you. No, ano ba sinabi? Kindness. What is kindness? Kagandahang loob, kahabagan, bait. Sabi ko nga, no? Ito maganda kasi dahil sa kindness si Jonathan, dahil sa kagandahang loob ni Jonathan, dahil sa kabaitan ni Jonathan, according sa verse 6, no? At taas nga po natin, according sa verse 6, Saul listened to Jonathan. Nakinig ang hari ng Israel. Saul listened to Jonathan and took this oath at nangako pa. As surely as the Lord lives, David will not be put to death. Grabe. Hindi na natin alam, kapatid, kung ano ang ginagawa ng kabaitan, ng kagandahang loob. Ibig sabihin, dahil sa kagandahang loob at kabaitan ni Jonathan, nakapagpabago siya ng isip ng hari. Yung isang tao, isang hari na ang dilim-dilim ng pag-isip at gusto niyang i-assassinate si David, nung nagsalita si Jonathan ng kanyang anak na may taglay ng kabaitan, kindness, naintindihan niya. At nakinig siya. Bakit? Ang tindi ng, grabe ulitin ko kapatid yung kindness ay taglay, yung kabaitan isang tao, kaya niyang baguhin yung isang pinakamasamang hari. That is the cause of faithfulness. Kapatid, sa panahon natin na talagang season 3, ECQ, Philippines, no, tayo, season 3, minsan kapatid, nagiging selfish na ang tao. Teka, ako muna, wala na akong karap. Ako muna. Bakit ko tutulungan yan? Ako nga, ang dami ko pakakailangan. Pero ulitin ko kapatid, ang kabaitan, hindi lumalabas dahil maganda ang sitwasyon. Lumalabas lalo ang kabaitan sa panahon ng kailangang ipakita to at sabihin ang tama. Yun ang kabaitan. Kaya nga sa panahon ni Jonathan, lumabas Saul, listen to Jonathan, tapos na ang usapan. Dahil sa kabaitan, dahil sa kagandahang loob
ni Jonathan, dahil sa kindness na merong tataglay ni Jonathan, ano pa bang ibig sabihin ng kagandahan loob? Nakapagligtas siya ng isang kaibigan sa tiyak na kapahamakan. Dahil sa kagandahan loob at kabaitan ni Jonathan, naging tulay siya ng kapayapaan, unity or peace. Kapatid, how many of you, dahil sa kindness na meron ka, dahil sa kabutihan mo, ang dami mo na-assure na soul. The problem with us, kapatid, kahit nasabihin natin, napakaganda ng isang babae, ang bango-bango, ang ganda-ganda, ang tali-talino. Pero kapatid, pag ang ugali niya ay masagwa, walang modo, kapatid, ni kahit isang bangaw, hindi susunod sa kanya. Bangaw na yun, pati bangaw sa kanya, oh wow, ibang klaseng ugali ito. Walang susunod sa kanya. At walang maniniwala sa kanya. Kaya nga, we are called to be like Christ. Christ-likeness. Si Lord ganun katindi, taglay niya yung kabaitan. Kaya nga tayo nag-aaral ng salita ng Diyos para matransform tayo to be like Christ. Kabaitan. Kapatid, tumigas na ba ang puso mo dahil sa ECQ? Tumigas na ba ang puso mo dahil ang dami nakasakit sa iyo? Pastor, hindi mo lang alam. Ang dami nakasakit sa puso ko. Hindi naman ako ganito, ang bait-bait ko dati. Pero ang dami kasing tumahidor sa akin. Ang daming nang iwan sa akin. Kaya masisisi mo ba maging ganito ang puso ko? Hindi na ako magtawala sa tao. Kahit sa ano sabihin mo, kapatid. Kindness is still a gift from the Lord. Merong kanyan, taglay mo yan sa loob mo. Kasi bakit? Sa loob ng puso yan eh. Kahit tumigas pa ang puso ng tao, may kabaitan ito. Kahit kayong masamang tao sa paligid, pinakamasamang ama, alam niya magplano ng mabuti sa kanyang anak. That is kindness. Masama sa ibang tao, pero pagdating sa anak, lahat ng bagay gagawin niya para sa anak niya. That is kindness. Ano ibig sabihin? Embedded sa tao yun eh. Nakatanim. Kaya importante kapatid sa panahon ng ECQ, sa panahon na meron pa rin tayo sa sitwasyon na ito, palabasin mo yung kabaitan mo. Palabasin mo yung kindness. Just like Jonathan. Jonathan, he argued with God. He argued with his father. Kinausap niya ang kanyang tatay. Tay, teka lang, tay. And verse 6, Saul listened to Jonathan. Wow. Ano masabi ng verse 7? Kindness. Sabi natin ng verse 7. And so Jonathan called David and told him the whole conversation. He brought him to Saul, and David was with Saul as before. Could you imagine? Naging tulay siya. Siya yung bridge. Siya yung naging mediator. Siya yung naging mediator eh. Wala ba kayo nakikita sa ginagawa ko po ngayon? Pag pinag-usapan po natin ang kindness, sino po ang pwedeng best example natin? Walang iba kundi ang ating Panginoon. It was the best mediator of kindness. It was the best example of kindness in our time. Hinawakan niya ang kasamaan, hinawakan niya yung masasamang tao para makilala ang Diyos na buhay. He mediate God and man. Yung tao na makasalanan, siya yung naging tulay para makarating sa Diyos. Makarating sa kaharian ng Diyos. How did our Lord Jesus show His kindness to people? Wala na ba tayo ibang pag-uusapan, kapatid? Gusto ko, itong topic natin, pag pinag-usapan natin si Jonathan, gusto ko makita nyo rin si ating Panginoon. Ang pinakatodong kabaitan, pinakatodong ginawa ng Diyos pertaining about kindness is Luke 23 verse 34. It says here, Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. And they divided up his clothes by casting lots. Ano ibig sabihin ng, even when hanging on the cross, he still managed to ask his Father to spare the people who hurt him because they don't know what they are doing. Nakasabit na siya, nandun na siya, pwede niya sabihin, oh, aming mama, send down fire. Fire! Tapos agad yun. Send down mo yung army. Lord, pinapahirapan nila ako, aking ama. Send down the army of God. Pwede, tapos yun eh. Boom, isang angel lang, pwede niyang puksain yung mga taong doon. 1 angel can destroy about 70,000. Kung babasahin natin ang Old Testament, ganun katindi.
Pero kapatid, ang pinili ng Diyos, nung time na ang daming nag-insult sa Kanya, ang daming nakasakit sa Kanya, iniwan siya, lahat ng mga bagay hindi maganda, naranasan niya. Nakasabi siya sa cross, at sinabi niya, "Forgive them, Father, for they do not know what they are doing." That is kindness. Forgiving those who've done us wrong is one of the greatest acts of kindness you can do. Not only for others, but for yourself too. Ang pagpapatawad, kapatid, hindi lang para sa ibang tao, pero para sa iyo. Pag pinatawad mo ang ibang tao, it means that you are freeing yourself from anything that will harm you. Pinapakawalan mo ang sarili mo para hindi ka mapahamak. That is forgiveness. Forgiveness is so powerful na minsan pinagkakait, kaya nga may kabaitan lumalabas yung kabaitan, kagandahang loob. Ephesians chapter 4 verse 32 says, "Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you." Ulitin ko, be kind and compassionate to one another, forgiving. Nirelate po ng Diyos, nirelate ni Paul, forgiving each other just as in Christ God forgave you. Kapatid, lumalabas ang kabaitan ng isang tao sa pamamagitan sa mga panahon na kung saan hindi maganda ang sitwasyon. Nasaktan ka, that's the time pwedeng lumabas ang kindness. Magpatawad ka. Marami nagbetray sa'yo, binetray ka ng mahal mo. No, that's the time. No, palabasin mo yung kindness. Trust again. Move on. Ang daming pangyayari sa buhay natin, kapatid, na pwede mong panghawakan. Ang Diyos natin ay mabuti. Hindi niya binilang ating mga masasamang gawain, mga masasamang pag-iisip. Pero binura niya yun at the cross because of His love for us. Hallelujah. Sige, come on guys, palakpakan natin si Lord. Come on, come on. Mag-send tayo ng clap, ha? Clap sa ating Panginoon. Come on, thank you, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise Him. Sige, come on, praise the Lord. Come on, praise the Lord. Hallelujah. Woo! I know you are learning. Lahat po tayo natututo sa gabi na to. Number 3 and last, lesson learned from the life of Jonathan, the cost of faithfulness requires truthfulness over compromise. Katotohanan versus kompromiso. Maraming bagay, maraming tao gustong maging tapat, pero sobra naman mag-compromise. Yung faithfulness, yung katapatan, ang kakambal niya ay katotohanan, truth. Hindi pwede maging faithful sa bad. Kompromiso. Parating may kakambal to, kakambal niya. Faithfulness leads to truthfulness. Tumatayo siya sa tama, ang katapatan. Kaya maraming tao tumatayo kahit na mali, hindi okay to, dahil mahal ko siya eh. Uy, teka lang. Hindi. Balikan po natin, 1 Samuel chapter 19, verse 1 to 3. Truthfulness. Saul told his son Jonathan and all his attendants to kill David, but Jonathan had taken a great liking to David and warned him. Dito na lang muna tayo. And warned him. Jonathan has to stand up for what is truth. For what is true. Ano ang tama. And standing for what is truth. For what is right. Tumatayo ako. Kung meron lang siguro sasabi, tumatayo ako sa tama. Aking ama, hindi kita makakausapin, pero tatayo ako sa tama. That is faithfulness. Pwede siyang mag-compromise eh. Ulitin ko ha. No, pwede siya eh. Bakit? He is the Prince of Israel. And soon to be, can become the King of Israel. Pero kapatid, ulitin ko, hindi niya ginawa yun. Ayaw yung mag-compromise sa katotohanan. Truth is truth. White is white. Black is black. Ang tama-tama, ang mali-mali. Ang Diyos, si Satanas. Ang liwanag, ang dilim-dilim. Walang pwede maghalo. Sa panahon natin, kapatid, ulitin ko, ang tindi ng kompromiso. Spirit of compromise.
Compromise. Ang tindi. Kahit Kristiyano ka, okay lang gumawa ng kasalanan. Bakit? Ihingi lang ako ng tawad sa Diyos at patatawarin niya ako. Compromising faith. Anong tawag doon? Pwede pang abusing. Minsan, ano yung sinasabi nito, kapatid? Pag dumating sa time na pamimiliin ka between godly friendship and compromising relationship. Relationship na to, ito friendship lang to. No? Stand ka sa godly friendship. Tayo ka dito kasi godly to eh. Tama to. Pero pag compromising na ang relasyon, kapatid, dinadala ka sa kasalanan, sinisira ang buhay mo, at alam mo mali yung ginagawa mo dito sa relasyon na to, iwan mo. Ganun lang yun eh. Pastor, mahal ka po siya. Yes. Bakit hindi mo iayos ang buhay mo? Iayos mo. Ang kinag-usapan natin, faithfulness, the cause of faithfulness. You want to be faithful in God? Then, tayo ka sa tama. Tayo ka kasi dito si Lord eh. Ito si Lord doon nakatayo. Tayo ka sa tama. Huwag kang tumayo dito na alam mong dehado ka. Kasi bakit alam mo mali eh. Hindi ka sasamahan ng Diyos dito. Pero pag tama ang ginagawa mo, kapatid, sasamahan ka niya at pagpapalain ka niya. John 8:32 says, again, ang example natin ng ating Panginoon. When we speak about truthfulness, the Bible says, then you will know the truth, and the truth will set you free. Magpapalaya ang katotohanan. Malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. John 14:6 says, Jesus answered, I am the way, the truth. Tayo ka sa truth, kapatid. Ito yung sinasabi ko, tayo ka. Tayo ka sa tama. Sasamahan ka ng Diyos, kapatid. Kahit mahirap ang sitwasyon mo, tumayo ka sa tama, sasamahan ka ng Diyos. Ulitin ko. Kahit mahirap ang sitwasyon mo, sitwasyon natin, tayo ka pa rin sa tama dahil nandoon si Lord. Sasamahan ka niya. No one comes to the Father except through me. Christ is the way, the truth, and the life. No. When we speak about Christ is the way, the truth, and the life, through His words pa lang, no, through His teaching, makikita natin that Christ is the way, the truth, and the life. Through His words, John 6:68, John 6 verse 68 says, Simon Peter answered Him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Mismo si Peter, naintindihan niya pa lang as early as John chapter 6 pa lang po. Naintindihan niya, sabi niya, Lord, we have given everything. And Lord, to whom shall we go? Sa baba kami pwedeng pumunta. Nasa iyo na yung salita. You have the words of eternal life. Nasa iyo na yung salita na hinihintay namin. Ikaw po yun, yung hinihintay namin. Through His word. Ano ibig sabihin nito, kapatid? No, when you speak about truthfulness, balikan mo. Yung Bible, balikan mo yung salita ng Diyos. Kaya nga di ba yung mga nakukonvict at pinupunta sa judge, may Bible, tapos hahawak sa Bible at magsusumpa. Sasabihin niya no, na lahat ng katotohanan ay sasabihin ko, so help me God. Bakit? Yun ang oath eh. The Bible itself is powerful and effective. Yun ang katotohanan. Tayo ka doon. Nandun na lahat. Kung may mga part sa buhay mo na medyo parang nahihirapan ka mag-decide, go back to the Bible and read the Bible. Study the Word of God. Pwede kang mag-aral. Lord, nakakaroon ako ng maling pag-iisip. Minsan na-disorient na ako. Sobra na ang kompromisong ginagawa ko sa buhay ko. Tulungan mo ako. Magugulat ka sa salita ng Diyos. Through His Word. John 6:68. Ano pa? Through His works. Kaya nga sinabi ni Lord, I am the way, the truth, and the life. Ako. Ako si ako. Bakit? Sa gawa pa lang niya, pinapakita niya na as a good example. Nagsasalita na si Lord. As a good example, John 13 verse 35. Ito yun ang time na kung saan, ito na yung tinodo niya, washing of the feet of His disciples. Sabi ng John 13:15, I have set you an example that you should do as I have done for you. Ito ang sinasabi ko, ito ang katotohanan ang sinasabi ko sa iyo. Nag-set ako ng example para sa inyo, gawin nyo to. By this all men will know that you are my disciples.
if you love one another. Ang dami tinuro ng Diyos, washing of the feet, ano pa, the Beatitudes, Sermon of the Mount, how He helped the poor and the needy, how He heals people from their sicknesses, and how He gave peace to everyone, etc., etc., through His works. Kapatid, buong-buo na yung package eh. Ito na truthfulness, tayo ka na lang. The moment na pinaburan mo itong kompromisong relasyon, kapatid, magugulat ka. Dadaling ka yun papunta sa destruction, sa ilalim ng destruction sa buhay natin. 1 Peter chapter 2, verse 21 says, "To this you were called because Christ suffered for you, leaving you an example." Mismo si Lord po nang pakita ng magandang example that you should follow in His steps. Si Jonathan, hindi niya pa na-meet si Lord. Nasa Old Testament siya, but he knows and understand the word truthfulness. Naintindihan yung salitang tama, matuwid, makatuwiran. Alam niya kung ano ang tama at alam niya anong ang mali. Ganun na lang yung kanyang sobrang katapatan niya sa Diyos at katapatan niya sa kanyang kaibigan. Ngayong gabi na to, kapatid, let me close this as an encouragement for everyone. Kapatid, ang ganda ng topic natin, unsung faithfulness. Ulitin ko yung mga katapatan na ginagawa mo, kadalasan, hindi makikita ng taong nasa paligid natin. Minsan nga hindi na-appreciate Minsan nga hindi kita tago. Pero ang importante na to, kapatid, may mga tao, may Diyos na nakakakita at siya mismo nabibigyan ng parangal. Sapat na yun para matuwa tayo at magpatuloy tayo sa katapatan na meron tayo. So itong gabi na to, kapatid, balikan natin yung mga mahal natin sa buhay. Balikan mo asawa mo, go back to your spouse, love him or her, mahalin mo lalo. Balikan mo yung leaders mo, thank the Lord for your leaders. Nagugugol sila ng mga panahon sa'yo. Ang dami ka, pina-follow up ka, tapos kahit minsan hindi mo sinisin. Yung follow up, iniiyak ka sa panalangin tuwing gabi, tapos ikaw wala kang pakialam. Go back. Faithfulness. Hindi naman nag-aasa ang mga leader mo na pasalamatan sila. Ang importante lang, sumagot ka, sumuporta ka. At the same time, your relationship with our Lord, kapatid, the topmost and priority, our relationship with God. Kapatid, that is the most utmost thing in our lives, yung relationship natin sa Panginoon. Wag mong bibitawan yun. Wag mong bitawan ang relasyon mo sa Diyos in expense of relationship with the Word. O yung mga taong alam mong wala sa Panginoon, in exchange, bakit? Wag, kapatid. Let's go back again at the cross of Calvary. Tinodo ng Diyos sa cross ng Calvary para maintindihan natin yung katapatan, the word of the cause of faithfulness. When He said, stretch out His arms and said, forgive them, Father, for they do not know what they are doing. Tonight, I'm going to pray for you, kapatid, na I pray na let's go back to God at maging tapat tayo muli sa ating Panginoon. Balikan natin just like Jonathan. Jonathan made his right decision. Ginawa niya to para lalong maluwalhati ang ating Panginoon. The same thing with you guys. Kaya-kaya natin gawin yung tama. At alam natin, mapaparangalan natin ating Panginoon. Shall we pray tonight? Hallelujah. Panginoong Diyos, aming Ama, salamat po sa iyong katapatan. Maraming beses, Lord God, hindi kami faithful. We are faithless. Still, you are faithful. Tapat kayo, aming Ama. Maraming beses na hindi kami naging tapat sa aming relasyon sa iyo. Hindi kami tapat sa pananalangin, hindi kami tapat sa aming mga obligasyon, sa responsibilities namin. Minsan hindi kami tapat, Ama, sa aming mga leaders. Hindi kami tapat sa aming mga pangako sa iyo. But Lord, you still and you remain faithful to us until this moment, Lord God. Aming Ama, hindi mo kami binibitawan. At sinabi mo sa amin, I will never leave you nor forsake you. Salamat po, aming Ama. Father, I pray, Lord, tonight, sa lahat po na nakarinig ng mensahe mo about faithfulness, I pray, Lord God, would you, Lord,
Break their hearts, Lord God, tonight. Tusukin mo ang puso nila. Ligligin mo ang puso ng bawat isa. Basagin mo ang puso namin muli, aming Ama. Tulungan mo kami na muling bumalik sa iyo. At alalahanin ka namin bilang Diyos at tagapagligtas ng aming buhay. Ikaw po yung Diyos na makapangyarihan. Ikaw po yung Diyos sa tapat. Hayaan mo, Lord, tulungan mo kami na ang buhay namin maging karapat-dapat sa iyo. Just like Jonathan, Lord God, he stood for what is right. He remained faithful to his calling until his death, Lord God. At sapat na yun para maintindihan natin the same thing with you, Lord God. Until the end of your life, you remain faithful to us. Tapat ka, aming Ama, sa amin hanggang sa huli ng buhay mo dito sa mundo. Hanggang sa buhay po namin dito sa mundo na to. Salamat po, pagpalain mo po kami, Panginoong Diyos, sa oras na to. And tonight, Lord, kapatid, kung this is the first time na nakikinig ka sa gabi na to and this is your first time to receive the Lord as your personal Lord and Savior, you want to surrender your life to Him. Gusto mo muling ibalik ang buhay mo sa Kanya. Gusto mo muling i-rededicate ang buhay mo sa Kanya. I want you to follow this prayer with me. Sabi natin, Panginoong Jesus, patawad po sa aming mga kasalanan. Narinig ko at naintindihan ko ang mensahe mo ngayong gabi na to. Muli sa oras na to, bumabalik ako sa iyo bilang isang anak mo. Tinatanggap ka namin bilang Panginoon na tagapagligtas ng aming buhay. Pagharian mo ako, baguhin mo ako, pagpalain mo ako. At muli sa oras na to, ikaw na ang manguna sa buhay ko, kasama po ng aking pamilya sa oras na to. Salamat po, purihin ka. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. So kapatid, magandang gabi po sa ating lahat. At don't forget, kapatid, tapat ang Diyos sa atin. Mananatili siyang tapat. Kaya nga, kapit lang, let's go back to Him, worship Him, praise Him, and honor Him, at most especially, love Him with all our hearts. God bless everyone. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon, and thank you for listening this Word of God. God bless us all.